ito tungkol kay Jinjing, ang South American penguin na lumalangoy ng 5,000 milya bawat taon upang muling makasama ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Isang 70 taong gulang na mga isda na nagngalang Joao Pereira de Souza na nakatira sa isang islang bayan malapit sa Rio de Janeiro, Brazil, ang nakapagligtas ng isang penguin. Natagpuan ni Joao ang penguin sa kanyang lokal na baybayin na nakahiga sa mga bato. Ito ay puno ng langis, halos hindi makagalaw at malapit ng mamatay. Nilinis niya ang langis na nakadikit mula sa balahibo ng penguin at binibigyan ito ng isda araw-araw upang maibalik ang kanyang lakas. Napalapit kay Joao ang penguin kaya naman pinangalanan niya itong Jinjing. Matapos ang ilang linggo, nagdesisyon si Joao na pakawalan na ang penguin. Sinakay ni Joao ang penguin sa isang bangka upang dalhin ito sa isla para pakawalan na ito sa kanyang natural na tahanan. Iniwan niya ito doon at umuwi. Sa hapon din na iyon, habang si Joao ay may ginagawa sa kanyang bahay sa tabi ng dagat, may narinig siyang kakaibang ungol sa kanyang bakuran. At sa kanyang pagtataka, nakita niya na bumalik ang penguin na si Jinjing. Simula noon, nanatili na si Jinjing kay Joao at umabot ito ng 11 buwan na nagbigay sa kanila ng masasayang pagsasama. Hanggang dumating ang panahon na nagpalit ng balahibo ang penguin at pagkatapos palitan ang kanyang balahibo ng mga bagong balahibo, biglaan na lang nawala si Jinjing at hindi na alam ni Joao kung saan ito pumunta at kung saan ito hahanapin. Buwan-buwan ang lumipas at napagtanto ni Joao na baka ito'y bumalik na talaga sa kanyang tunay na tahanan. Ngunit isang araw, may narinig uli si Joao na malakas na ungol mula sa kanyang bakuran na katulad ng ungol nung unang bumalik si Jinjing sa kanya. At muli sa kanyang pagkagulat, si Jinjing ang penguin ay bumalik nga ulit sa kanya. Naghihintay sa kanya sa labas at silang dalawa ay muling nagkita. Ito ay nangyayari taon-taon mula noon. Hindi malinaw kung saan napupunta ang penguin pagkatapos umalis. May ilang nagsasabi na baka siya ay pumupunta sa mga breeding sites ng mga penguin sa baybayin ng Argentina at Chile. At may layo itong 5 milya papunta sa mga puok na iyon. At pagkatapos ay bumabalik para makita muli si Joao. Ngunit ang totoo ay wala talagang nakakaalam kung saan pumupunta ang penguin. Ang malinaw lang ay taon-taon itong umaalis at taon-taon din itong bumabalik kay Joao na nagligtas sa kanyang buhay noon. Sinabi ni Joao na mahal niya ang penguin na ito at parang anak na nga daw niya ito at niniwala siya na mahal din siya ng penguin. Wala nga daw ibang makakahawak kay Jinjing sapagkat kakagatin niya lang ito kung ito'y nagpupumilit na hawakan siya. Aniya ni Joao, natutulog siya sa aking tabi. Pinapayagan akong paliguan siya at gusto niyang sinusubuan ko siya ng sardinas at buhatin. Sinabi ng lahat na hindi siya babalik ngunit taon-taon siyang bumabalik para bisitahin ako. Dumadating siya tuwing Hunyo at umaalis papunta sa kanyang bahay sa Pebrero. At taon-taon ay mas lumalambing siya, tila mas masaya na makita ako. Iniisip na si Jinjing ay iniwala na ang mangingisda ay isang penguin rin. Kapag nakikita niya ito, ini-stretch niya ang kanyang buntot tulad ng isang aso na naghihunyak sa kasiyahan. Karaniwan tapat ang mga penguin sa kanilang kasamahan at para kay Jinjing, si Joao ay pamilya na sa kanya.